Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat mga katambay, saan man sulok po, lalo po sa mga OFW natin, mga kababayan natin sa Pilipinas, tayo po. Shoutout po sa inyong lahat na sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At syempre po, shoutout po kay Kingston ng Hong Kong at sa buo po sa lahat po ng kababayan natin sa Hong Kong. Salamat po, ingatan po kayo. Araw-araw, Kingston ng Hong Kong. Shoutout po. At syempre po, ito po, pakinggan po natin itong komento po at batikos po ng batikang abogado po. Nagsalita po ang batikang abogado na si Atty. Topacio na talagang nadismaya po siya mga tambay. Dismayado po siya dahil dito po sa bagong upo po ng USEC po ng Presidential Communication Office na si USEC Claire Castro. Dahil daw po, hindi raw po kasi Presidential Communication ang kinuha mga tambay. Hindi raw po, ang kinuha raw po ay attack dog. Attack dog daw po ang kinuha, hindi raw po Presidential Communication Officer o office sa office ang trabaho niya, mga tambay. Attack dog ang kinuha raw po ng Pangulong Marcos. At sa kabila raw po na maging popularidad at ang Pangulong Marcos daw po ay sinasabing mapabuti sa taong bayan, ang kinalabasan daw po ng Pangulong Marcos ay sa bagkus na siya po ay maging maayos po ang pagtingin sa kanya ng Pilipino ay baliktad po. Magmula raw po nung kunin niya po ang USEC na si Claire Castro, ang Presidential Communication Office, ay bumagsak daw po ang tiwala ng mga Pilipino, mga tambay. Bumagsak daw po ng 15%. Sa kabila ng Vice President ay bumaba rin ng 7%. Pakinggan po natin si Atty. Topacio mga tambay kung ano po ang masasabi niya dito po kay USEC Claire Castro. Ito, hindi communications specialist ang kinuha attack dog Alam niyo, ang trabaho kasi ng PCO dapat gine-get across, kino-communicate, Presidential Communications Office, yung mga programa, mga proyekto, mga polisiya ng Pangulo. Hindi para kayo ay magsilbing mga attack dogs. Kasi, number one, pagka kayo ay naging attack dogs, ay baka isipin ng mga tao na yun talaga ang policy ng Pangulo. Kasi baka ang isipin ng mga tao, ang policy lamang ng Pangulo ay wala, kundi siraan ang mga Duterte. Tama si Atty. Topacio Ganun po talaga lumalabas sa tingin ng taong bayan ngayon na pulisiya na po ng Pangulong Marcos dahil pinag-uubra niya po ang ginagawa po ng kanyang bago pong USEC na si Atty. Claire Castro, ng kanyang bagong USEC ng Presidential Communication Office. Mga tambay, atakihin ang mga Duterte. Yung po ba ang trabaho ng isang USEC na dapat po ang sinasabi ni Atty. Topacio ay ilatag po ang mga pulisiya at programa ng mga ginagawa ng Pangulong Marcos. Pero, nung pumasok po si Atty. Claire, hindi po ganoon ang nangyari. Attack dog daw po ayon kay Atty. Topacio. Pakinggan pa po natin. Pangit po. Pangit. Okay. Pangit. Yung ginagawa noong mga bunga-batikos, hindi yung mga bunga-batikos mismo. Kasi wapo naman si Jay Ruiz Oo, pangalawa, kaibigan natin siya si Jay Ruiz. Marami na kaming labanan na mag-akampi kami, na kami ay nagtagumpay. Alam niya yan, walang masamang tinapay. Lamang, yung ibang mga kasama niya dyan, tira ng tira. Pangalawa, negative ang dating ng Pangulo sa halip na positive. Diba? Tama. Kaya anong nangyayari? Ito katitira, negative. Sabi nitong WRN Research, totoo na bumagsak ang rating, ang performance satisfaction rating ni Vice President. So, bumagsak ng 7%. Yan. Ngunit, para tayong nagte-texto, Anyari. Pagdating naman kay Pangulong Marcos, ayan, kani-negative ng mga tao niya, saka yung mga ginagawang kapwitan,
ang binagsak, kung 7% ang binagsak sa satisfaction rating ni VP Duterte, si Pangulong Marcos naman ay 15%. Ang 1.5. Yung mga nasa PCO, Grabe, no? Ayan, bumagsak po. Ayon po sa WRN, mga tambay. Ang rating po ng Pangulong Marcos ay sad-sad po ng 15%. Sa kabila ng Vice President, siyempre po, wala naman po silang inatupag dyan, kundi siraan ng siraan. Pero 7% lang po ang binagsak po, mga tambay. Nakita po natin, mga tambay, yung sinasabi po ni Atty. Topacio. Totoo po yun. Mga kababayan, hindi po nakakatulong po kay Pangulong Marcos po ang ginagawa pong diskarte po ng bagong USEC po. Hindi natin alam kung ito po ay may basbas po ng Pangulo ng bansa na ganyan po ang ganyan trabahohin, na lahat po ay silipin niya po ang Pangulong Duterte, dating Pangulo, ang pamilya Duterte, dahil nung nakaraan, binatikos niya po si Baste. At napakarami niya pong batikos. Kahit po sa Vice President, inaabangan po nilang pilit ang mga ilalabas pong statement ng Vice President, dating Pangulong Duterte, at syempre po ang pamilya Duterte. At babanatan po ng bagong USEC. At doon po nakatutok po ang bagong USEC po, mga tambay, na si Atty. Claire, ang ating pong bagong USEC po ng Presidential Communication Office, na sinasabi po ni Atty. Topacio, mga kababayan, ay kumuha po, imbis po ng trabaho po ng isang USEC, ay para po ibigay po lahat ng information, ang lahat po ng magagandang proyekto, programa at marami pang iba, ang ilalahad po sa mga Pilipino. I-report niya po, mga tambay. Pero sa kabila nun, bagkus, ang nire-report po sa atin, mga tambay, ay puro batikos po sa mga Duterte ang binagawa po ng USEC. Kaya po kaya po ano sabi sa kanya ni Atty. Topacio, nagkaroon po tayo ng attack dog. Kumuha raw po ang Pangulong Marcos ng attack dog. Kaya po ito, mga kababayan, kasiraan po ito ng Pangulong Marcos kasi sa nakikita po ni Atty. Topacio, pulisiya ng Pangulo ito. Ito na po ba ang bagong pulisiya ng Pangulo sa lahat ng ku-question sa ginagawa ng Presidente ay meron pong isang USEC na meron pong aatake. Ang magiging trabaho po pala ng USEC ay tagapag-atake, tagapagtanggol po lahat ng babatikos sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Ganun na po ba? Nakakahiya po, mga bayan, nakakahiya, no? Nabago na po pala ang pulisiya, ang trabaho ng PCO, ng Presidential Communication Office. Ganyan na po pala sa PCO, mga tamay. Ang trabaho nila ay maging attack dog, ayon kay Atty. Topacio. Tingnan nga natin. tapos na, nanalo na siya. Pagdating sa partisan political activity, although hindi mo mailalayo na ikaw ay politiko hanggang ngayon at may mga sinusuportahan ka, yung mga batikos, hayaan mo na sa iba. Ayun. Kasi nagdi-descend ka sa level ng gutter politics eh. May suka-suka pang nalalaman. Tama. Iwasan na yon. Hayaan mo na, purihin mo na lang yung mga kandidato mo. Yung mga batikos, hayaan mo na doon sa mga subalterns mo. May mga taga-batikos talaga yan na miyembro ng political party mo. Yung Partido Federal, di ba? Yun ang pabanat mo. Yung mga nasa gobyerno, na binabayaran ng gobyerno, Tama. katulad ng mga nasa PCO, huwag mo nang padabanatan yan. Hayaan mo na lang ipalaganap, ihayag yung mga proyekto mo, yung policy mo na para sa kabutihan ng tao. Kaya anong nangyayari? Ito katitira, negative. Sabi nitong WRN Research, totoo. Taway. Inuulit-ulit ni attorney, nabanggit na po natin yan eh. Nabagsak po talaga ang rating po ng WRN, mga tambay. Ang survey po, na pinatotoo po talaga, 15% po lagapak ang negative at 7% lang po sa Vice President. Totoo po yun eh. Paswelduhin ka ng taong bayan. Ang ilatag mo sa taong bayan, yung magagandang pulisiya ng gobyerno. Ano po ba yung magagandang pulisiya? Palibasa, wala yatang maibigay na magagandang proyekto at programa na makakatulong po sa kahirapan ng bansa. Sa nagtataas ang bilihin, nagtataas ang kuryente, tubig, at napaka
taas na inflation na walang trabaho ang mga Pilipino, mga tambay. Di ba? Walang mailatag eh. Kaya po ang ginagawa na lang po yata ni Yusek, banata na lang po ng banata ng mga kritiko po ni Pangulong Marcos. Kaya po sa bandang huli, yung mga tambay, sila po ang nalalagay po sa alanganin. Sa kakabatikos po ng kakabatikos sa mga Duterte, ayan po ang inaani nila. Bumabagsak po ang kanilang rating, mga tambay. Sad-sad. Kakabatikos po sa mga Duterte ng bagong talaga po ng Yusek na si Attorney Claire Castro ng Presidential Communication Office. Ayan po. Mga tambay, ipagpatuloy nyo po yan, Attorney Claire. Yusek, idire-diretso niya po. Idire-diretso nyo po ang batikos sa mga Duterte ng yung 15% ay abutin po ng 50%. Zero na, negative zero na sa bandang huli ang Pangulong Marcos. Ipagpatuloy, bakbakan nyo ng bakbakan ang mga Duterte. Siyempre po, kasi nakikita ng taong bayan, ay kayo po ay sumasawsaw na talaga sa politika, mga babayan. Ibang klase po. Politiko na po ang dating nyo dyan. Imbis na kayo sekretary lang, tagapagpahayag, ang lumalabas po, namumulitika na rin po kayo, mga tambay. Umaatake na rin po kayo, asing parang politiko. Di po ba, mga babayan? Ang nakikita kasi ng taong bayan, nagiging detractors na po ng mga Duterte po, ang Yusek. Detractors na po. Di ba? Mga bayan, yan ang nakikita ng Pilipino ngayon eh. Dahil araw-araw mo binabati ko sa mga Duterte. Detractors ka na ng mga Duterte. At syempre po, parang kasama ka na rin doon sa mga gumagawa ng demolition job sa kanya. Yung demolition, di ba? Inaatake mo na. Hindi na parte ng trabaho mo yon na ikaw ay maging attack dog ng Pangulong Marcos. Ginuha ka para attack dog, ang bira. Dapat po, para po tumugma yung sinasabi ni Atty. Topacio na attack dog, magbuo po ng bagong ahensya, di ba? Para doon sa mga gagawin lang po yung mga sekretary, as in attack dog lang. Huwag na pong bahiran yung opisina po ng PCO, yung Presidential Communication, naiiba na po kasi ang tingin ng taong bayan, lalong-lalo po si Atty. Topacio, mga babayan. Iba na po ang tingin niya sa PCO. Ang tingin niya na po ay attack dog na po ang opisina na ito, mga tambay. Ang Presidential Communication Office. Ibang klase. Kaya po, attorney, ipagpatuloy yan. Sa nakikita po ng taong bayan at lalo ni Atty. Topacio, yung 15% na yan, bandang huli, negative zero na ang Pangulong Marcos sa ginagawa nyo. Sagutin nyo lang kasi ng sagutin, Totoo ba? Yun lang naman eh. Yung sinasabi, totoo ba? O di sagutin nyo. O di kung hindi nyo sasagutin, o di manahimik, di ba? Totoo ba na ang PhilHealth ay inilipat ang pera ng taong bayan? O yes or no lang. Sabi, no. O di tapos. Totoo ba na zero, negative na ang pondo ng PhilHealth? Negative na? O yes or no? O sabi mo, no. O di ba? Totoo ba na ang issue po ng pera na 174 billion sa Guimaras Bridge, totoo ba na may anomalya doon na hindi bababa sa 174 billion? Yes or no? No! Totoo rin ba na yung 2025 national budget ay maraming blanco na nakita si Congressman Ungab, kasama si Atty. Vic at kasama si dating Pangulong Duterte, at nalagyan ang mga bakante o blanco ng 241 billion? Totoo po ba yun, Sek? Yusek? No! Totoo rin ba na walang korupsyon ang 5,500 flood control na hindi bababa sa 500 billion? Wala. No, hindi totoo. Totoo rin ba, Yusek, na nagbenta tayo ng ginto at hindi pinaalam sa taong bayan, lalong-lalo na kung sino ang bumili, saan binenta,
At magkano ang pinagbilan? At saan dinala ang pinagbilan? Totoo po ba yon? No, hindi totoo yon. Ganun na lang po sana, hindi kaya atake. Sasagutin nyo na lang ng yes or no, hindi totoo yun. At huwag nyo nang atakihin. Kasi kaka-atake nyo ng kaka-atake, magiging negative zero po ang tiwala ng mga Pilipino sa presidente. Pagka puro atake po ang gagawin nyo, at para po kayong attack dog, ang sabi ni Atty. Topacio, di ba? Totoo rin ba ang PDIC 117 billion ay nailipat din? SSS, GSIS. At totoo rin ba na nalulugi o nasaan? Lugi na ba ang investment natin na PhilHealth? Lugi na ba? Hindi. Sa katunayan noon, maganda ang tinatakbo ng bansa, mga tambay. Maganda. Papunta na tayo sa Kumunoy. Di umano. Dahil sa sobrang ganda ng tinatahak ng ating bansa, dire-diretso na tayo sa Kumunoy. Di umano. Di ba, mga kababayan? Kaya napatawa lang po ako ni Atty. Topacio. Dahil totoo po yun eh. Real talk po yun. Na talagang yung nilagay po nila na bago pong USEC, si Atty. Claire, ay lumalabas po kasi na hindi po hindi po yata trabaho na isang USEC na maging attack dog ng pamahalaan. Ngayon lang po kasi tayo nakakita ng attack dog na isang USEC na ang trabaho po ay Presidential Communication Office na maglatag po ng magandang pulisiya, programa ng administrasyon, mga tambay. Pero sa kabila nun, taga-batikos ng mga kritiko. Attack dog daw po ang kanyang trabaho po bilang USEC. Mga kababayan. Ayan po, mga tambay, para mabago po ang sistema po ng ating politika, lalo sa Senado. Yan po, tangkilikin po natin yan, mga kababayan. Ang Team Suka, mga kababayan, ang PDP laban. Yan po ang kailangan po natin para po magkaroon na po ng tunay na investigasyon sa napakaraming isyong korupsyon ng bagong Pilipinas magmula nung sila umupo 2022 hanggang 2025 at marami pa yatang matutuklasan ng taong bayan. Excuse me po, sa korupsyon po, mga kababayan. Pangunguna po ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at syempre po si Congressman Atty. Marcoleta, Atty. Vicente Lambino, Kibuloy Pastor, Apollo, at Salvador Philip, at syempre po Atty. Vic Rodriguez, at Atty. Jimmy Bondok, at Atty. JB Hinlo, mga tambay. Ang pambato po ng PDP laban, mga kababayan. At syempre po, sa mga distrito po natin, mga congressman, alam nyo naman po yan, mga kababayan, sa inyong mga distrito, wag nyo na pong tangkilikin ang mga congressman na pumirma na may issue po na 100 to 200 million peso ang kapalit po ng impeachment daw po ng Vice President. Huwag nyo na po tangkilikin. Kung sila po ay magbibigay o manunuhol ng pera, kunin nyo po. Kunin nyo po ang pera. Huwag po natin sila iboto. Pera po natin yan. Galing po yan yata sa korupsyon na ginagawa po nila sa ating bansa, mga tambay. Maging matalino na po tayo. Maging matalino na po tayo. Hindi po natin kailangan ang mga buhaya, mga kabayan. Ang mga ganid sa kapangyarihan. Ang mga timawa, ang mga sugapa. Mga kababayan, hindi po kailangan ng bansa yan. Ang kailangan ng bansa, nagtatrabaho, hindi nagsasayaw, hindi nangangako, puro salita. Ang kailangan ng Pilipinas, nagtatrabaho, sinusolusyonan ang problema ng bansa. Ginawa na sa atin yan. Nakita na po natin yan kay dating Pangulong Duterte. Kahit may pandemya, lahat na solusyonan niya. Hindi katulad ngayon. Bagyo pa lang, kumakamot na ang ulo ng Commander-in-Chief. Nagtatanong na kung ano ang gagawin natin. Bagyo pa lang, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa tayo, mga kababayan. At syempre po, samahan po natin ng maraming dasal na tayo po ay maingatan sa mga masasama na po. Napakarami na pong masasama sa ating bansa. Nahandyan na po, isang damukan na naman po ang mga durugista. Nahandyan pa po ang mga kriminal. Nahandyan pa po ang grupo ng mga NPA. Nagbabalikan na naman sila. Samahan po natin ang dasal na nawa po tayo maingatan, mga kababayan. Maraming salamat po.
Paalam, sa muli. Bye-bye.